What up mga brother? Ito si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Nung nakaraan, nagpo-post tayo ng mga information and tips for you to be able to be helped in terms of getting your driver's license, renewing it. Tapos marami din naman sa inyo ang nag-request tsaka maraming mga tanong tungkol sa pag-change from non-pro to professional driver's license. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. And to add to that, papag-usapan din natin kung paano ka makakapag-add ng restriction that would allow you to drive more types of vehicle under your license. Yan ang mga topics na i-cover natin ngayon. Kaya if you find this video helpful, please like and share this video. Mag-subscribe ka na para lagi ka updated sa lahat ng mga videos natin. Hit that bell. Meron pa tayong ibang mga motorcycle and car reviews, tips, and updates para sa inyo. And also, follow our Facebook page, Motor ni Juan, para swabing-swabe lahat ng mga updates mo. So magsisimula muna tayo doon sa pag-upgrade or sa pag-update ng lisensya mo from non-pro to professional. Ang main reason kung bakit ka naman talaga mag-update ng lisensya mo from non-pro to pro is if you're going to use driving as a means of employment o kaya for business. Like for example, you're going to be a taxi driver, bus driver, yung mga riders natin like Grab and Lalamove. Yung mga ganong profession, kailangan niya ng professional driver's license. Eto na, wala nang pagigoy-gigoy pa. Ano-ano nga ba yung mga kailangan mo munang i-prepare na requirements bago ka magproseso from non-pro to professional driver's license? Siyempre, unang-una na muna yung application for driver's license in which you can get from the LTO offices. Pangalawa, kakailanganin mo rin ng medical certificate coming from an LTO accredited doctor or clinic na i-transmit naman nila sa LTO electronically. Pero bibigyan ka rin naman ng kopya para at least you can or they can validate it when you are already presenting your requirements sa LTO. At gaya ng tip natin, I would advise you na i-secure mo na yung medical certificate na yan bago pa mismo yung araw na pupunta ka sa LTO para makasave ka na sa oras. Kasi ang medical certificate naman na yan is valid for 2 months. So you can go to the medical or the accredited clinics ahead of time para ready na yung medical certificate mo. The medical certificate would cost around 400 to 450 pesos. At dahil professional driver's license ang ina-applyan mo, is kakailanganin mo na rin ng NBI clearance at police clearance. Again, these are documents that can be secured prior to the date kung kailan ka mag-upgrade or mag-update ng lisensya mo from non-pro to pro. At syempre, wag mo rin kalimutan na dalhin yung iyong non-pro license that should have been valid for the past year para ma-accommodate at ma-process yung request mo. Pag ready na yung mga dokumento na yan, pag-usapan naman natin ngayon yung budget para hindi ka ma-short in case pupunta ka na nga ng LTO. As for the budget, unahin na natin, you will pay an application fee of 100 pesos. Meron ding computer fee of 67 pesos and 63 centavos. Meron ding replacement fee, dahil nga papalitan yung pinakalisensya mo, ng 225 pesos. And meron pa ring additional computer fee na another 67, 63 at saka yung change classification fee of 100 pesos. Yang mga fees na yan is applicable kapag active pa or hindi pa expired yung current na non-pro driver's license mo. If in case naman expired na at magre-renew ka from non-pro to pro, magdadagdag ka lang ng konting bayad. Unang-una na dyan is the renewal fee of 585 pesos at asahan mo na rin na magkakaroon ka ng penalty fee depende kung gaano nakahaba o katagal na na-expire yung lisensya mo. Ito, i-flash na lang natin sa screen yung mga appropriate na penalty fee na maaasahan mo. Again, para ready ka na sa budget mo, siguradong hindi ka masyashort, dala ka na rin ng pamerienda mo. Ngayong alam na natin yung mga requirements at saka yung mga fee na babayaran, ano nga ba yung pagdadaanan nyo once you get to an LTO office? Again, reminder, may mga LTO offices na nag-a-accept lamang ng for appointment because of the health crisis that we currently have. So I would suggest i-check nyo sa mga kanya-kanyang LTO office if kailangan nyo muna magpa-appointment or kung nag-a-accept naman sila ng walk-in processes. Once you get to the LTO office, syempre isasubmit mo lahat ng mga requirements na yan. Usually yan sa window 1. And then i-check yung legitimacy at saka kung complete yung requirements mo, it will then be handed over to the evaluator. Kapag okay naman yung mga dokumento mo at yung mga information mo, walang mga conflict, then yung evaluator, i-encode na yan sa system. Once encoded, maghihintay ka lang ng turn mo for you to pay the appropriate fees na pinag-usapan natin kanina sa cashier. After mo naman magbayad sa cashier, then you will be guided kung saan ka magte-take ng theoretical or yung written exam.
Yung exam na yan, malalaman mo na kagad yung result yan. And if in case you pass, then pupunta ka naman doon sa next stage, which is the practical driving exam. Kapag pasado ka naman sa driving exam ng LTO approving officer, then maghihintay ka na lang ng turn mo para tawagin yung pangalan mo para ma-release na yung iyong upgraded professional driver's license. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagdagdag at pag-update ng restriction codes sa lisensya mo. Actually, before, restriction codes ang tawag natin dun sa codes na nasa likod ng mga lisensya natin para ma-identify kung anong mga vehicle, motor ba yan, o kotse, o kung ano man, o truck, ang pwede mong imaneho gamit yung driver's license mo. But given the updates on the LTO, we do not call them restriction codes anymore, pero ang tawag na natin sa kanila is driver's license codes. Alphanumeric na siya. A, B, tapos may numbers na rin, 1, 2, 3. Mamaya, i-discuss pa natin yan. If you want to know yung proseso kung paano mag-update ng restriction code, it's almost similar din lang yan dun sa diniscuss natin as to how we update the driver's license from non-pro to pro. Ang magiging kaibahan lang yan is that magkakaroon lang yan ng additional fee na 100 pesos for the additional restriction code para magagay sa lisensya mo. Sa mga nagtatanong, yes, meron din yung theoretical exam, yung written exam, at saka yung driving exam mismo. Depende kung anong restriction ang ina-apply mo na madagdag sa lisensya mo. Pero pagdating sa proseso, sa pila, sa pagdadaanan mo, the same process lang yan as yung diniscuss natin kanina, which is upgrading or updating your driver's license from non-pro to professional. Napag-uusapan na rin natin yung code, medyo explain lang natin yan a little bit more para mas inform kayo tungkol sa mga driver's license codes na to. Importante yan na ma-update dahil if you are caught using or driving a vehicle na hindi naman covered ng driver's license code mo, then huli ka niyan, may penalty yan. At baka lang malito kayo, yung mga luma pang lisensya, again, yung dating driver's license codes, we call them restriction codes, tapos number lang siya from 1 to 8. Pero ngayon, alphanumeric na yan and we already call them driver's license codes. Ang ilan sa mga pagkakaiba niyan is, halimbawa, yung dating driver's license code number 1, nasaklaw na niyan yung motor at saka mga tricycle, ang code na yan ngayon is A at saka A1. Depende kung anong motorcycle vehicle or tricycle vehicle ang minamaneho mo. Yung dating restriction code na number 2, para sa mga kotse usually, is updated na yan sa driver's license codes na B at B1. At habang palaki ng palaki ang minamaneho mo, pa-update din naman yung mga restriction code na meron ka dapat dun sa lisensya mo. Hindi ko na iisa-isahin lahat ng driver's license codes na meron tayo kasi medyo marami-rami siya. Pero ito, flash ko na lang sa screen yung mga information and some sample pictures na classified under those codes para mas maintindihan natin. This is courtesy of LTO Philippines mismo. Kung tutusin, simple lang naman talaga ang proseso mga brother. Maaring tumagal kapag hindi natin alam yung proseso or hindi natin alam ang gagawin at magtatanong-tanong pa at baka maloko pa tayo. Kaya ito yung ilan sa mga tips na maibabahagi natin sa inyo para bago ka magpunta sa LTO, ready ka na. Unang-una, syempre, secure all the documents ahead of time. Hindi yung kung kailan araw na, doon ka pala magse-secure ng iba't iba mong mga dokumento na kailangan, talagang matatagalan ka niyan. Pagkuha pa lang ng police clearance, secure mo na, NBI, medical certificate, kunin mo na yan ahead of time. Pangalawa, para siguradong hindi ka babagsak sa mga exams ng LTO, written and the driving exams, merong LTO reviewers yan na nasa LTO website that you can use para siguradong maipasa mo yung mga exams na yan para hindi ka naman magsayang na oras kasi sayang naman kung babagsak ka pa. If in case bumagsak ka, pwede ka naman bumalik the next day, especially if you fail the written exam, you can still go back the next day. Pero again, sayang na kasing effort mo Kaya bago ka pa mag-apply or bago mo pa iproseso yan, mag-review ka na. At saka isa pa, huwag ka na magbabayad ng fixer. Mas mapapamahal ka pa, magiging sagot ka pa sa lipunan kasi you're giving into the corruption. Gaya ng sabi natin, so long na alam mo yung proseso, nakahanda ang mga dapat ihanda, hindi ka dapat mahasag masyado sa pagkuha o pagproseso ng mga